Yan, sa interload na yan. Tapos, ayan, nakat na natin. Kita nyo yan, ito na yung suloy na bago. Tapos dito, nagkaroon siya ng mga panibagong dahon. Propagation day tayo ngayon dito, no? At meron po kaming ganyan na tinatawag dito sa ating garden kung saan isang araw. So, ito na yung ilan sa kanina. And mostly, mga kita ko, yung nandun, no, patlang-patlang na. So, ayan, meron pa dito mga awang. Kinuha ko kasi yung ilan dyan, ano. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Nakabalik na po tayo sa garden, ano, mula doon sa paggawa natin ng vertical garden. Yan, sa labas nitong ating mini Dino Park and Eco Garden. At ngayon naman, propagation day tayo ngayon dito, no? At meron po kaming ganyan na tinatawag dito sa ating garden kung saan isang araw talaga nagpo-propagate kami na nagpo-propagate. Kaya naman napakadami naming halaman dito, no? At sabi ko nga sa inyo, minsan hindi na ako makakilos kasi ang lahat ng dinadaanan ko ay puno na ng halaman. Pero napakasaya po niyan, ano, dahil sa ganyan pong parte ng ating pag-garden napaparami natin at nakikita natin lumalago, yan, lumalaki, naglash yung ating mga halaman. Kaya putol tayo ng putol minsan, ano. Ngayon po araw na ito, propagation day, kaya mamaya magka-cuttings ako. Pakita ko yung ilan sa mga na-propagate naming halaman kanina. At the same time, maghanap pa tayo, no, ng puputulin at ika-cut, ano. Masaya tong ganitong parte ng ating mga video, no. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, naglalakad-lakad tayo dito sa ating garden. Kung mapapansin niyo yung ating vertical garden doon, meron ng awang, ano, or meron ng mga patlang dahil po nagamit natin yung ilan dyan sa ating ginawang project nung nakaraan, ano. Kaya bala ko ngayon na talaga namang magparami pa nung ating mga halaman, ano. At sa tingin ko ito yung best time para magpropagate, ano, kasi pag tag-araw medyo mahirap po, no, napalaguin yung halaman. Tapos pag sobrang sunod-sunod naman ng ulan, kapag nagpuputol po maaaring mabulok, mapunggus yung inyong mga halaman. Kaya medyo iwas-iwas rin po tayo sa pagpropagate. Ngayon po yung halimbawa yung talagang napalago nyo na yung halaman nyo sa ganitong season, pwedeng-pwede na po yung ikat, ano. Tapos po, minsan araw, minsan uulan. Perfect na perfect po yan, ano. Hindi sunod-sunod yung ulan at hindi rin sobrang mainit. Kaya naman magandang magpadami ng halaman nyo yun. Samahan nyo ako, pakita ko na sa inyo yung ilan sa mga na-propagate natin. So, ayun yung vertical garden natin. Pakita ko, yung nandun, no, patlang-patlang na. So, ayan, meron pa ditong mga awang. Kinuha ko kasi yung ilan dyan, ano. Tapos, pinang-display natin doon sa ginawa nating vertical garden. And, bala ko ngayon palitan yan at magpadami. Kaya ngayon, pa tayo, no. Although dito, ito na yung mga updates dun sa mga propagations natin before, ano. Yung iba na out ko na po, ano. Kung mapapanood nyo yung live natin sa ating Facebook page, ala na rin po. Tapos, nadala ko pa yung iba. So, hanap tayo ng mga ipopropagate, pero pakita ko muna yung na-propagate kaninang umaga. So, eto na yung ilan sa kanina. And mostly mga, eto po, variegated yung nakuha natin, ano. Ito po ay mga dragon's tail, yung tibatib na tinatawag, o epepremnum pinatum. Yan po, ang dami nating nakuha kanina, no. So, kinatkat na natin yan. Tapos, ang dami kong paraiso verde. Oo, na propagations. Ano? Cut lang tayo ng cut dito. And ito yung Black Majesty natin, no? Oh. Tingnan mo. Yan. And ito pa rin, no? Oh. Ang dami natin propagations. Ito mga ano to Monstera. Oo. Humahaba din. So may oregano pa, oh. Marami ka namin pinropagate kanina. Pakita ko pa yung ilan. So, punta natin. Nag-cut na rin pala kami ng mayana kanina. Ayan, no. Ang dami na naming nakat na mayana. O, puntahan natin dito, no. Ayan, bagong dilig. Ano ba yung pinropagate natin kanina? Ito yung mapupula kasi napansin namin, magagamit namin to sa mga future na projects namin. So, sabi ko gusto ko yung mapupula, no. Itong mga Coleus mayana, ayan, pinagkakat.
mabilis naman tumubo yan. Sobrang bilis. Tapos ito yung mga ganito, yung mga kutsaritang mapupula oh. Ayan oh. So sabi ko mag-cut tayo ng mag-cut. Ito yung mga mother plant ato oh, pinagka-cut-cut. Ayan oh. Napakadami dyan propagations. Yun nyo naman oh, saksak lang kami ng saksak dyan oh. Oh. So ito mga fern naman, propagations ng fern, snake plants. And ayan oh. Ang bilis nilang dumami. Tingnan natin yung mga updates ko naman ng mga ilan sa mga pinropagate natin ano, doon sa ating nakaraan yung binidyo natin. Pakita ko sa inyo yung updates. Eto na yung petunia natin na propagations ano. Mukhang buhay-buhay na sila at meron na silang mga ugat. So eto yung ating mga kinat before. Ayan. Meron lang ilan na hindi naging successful ano, katulad nito, parang natunaw siya no. Maybe nag-uulan kaya yan natanggal yung kanyang mga dahon ano. Pero ito namang iba, okay naman siya no. Yan oh, kita mo. Lalo ito, yung ating kulay green ano. So yan, meron na siyang mga ugat yan, tiyak na tiyak ko kasi tingnan nyo hindi na siya lanta, kasi sa una yan medyo malalanta-lanta konti, pero kapag nag-develop na yung roots magiging okay na. And puntahan naman natin yung bilitay ko no, medyo matagal-tagal na yon na pinropagate natin, kinat natin, tingnan natin ano, kasi bala kong bunutin na tapos ilipat ko ng lagyan ano. Kunin natin itong black na pads na to, dito natin ilagay ano. Tara tingnan natin, samahan nyo ako. So eto na yung area po natin ng bilitay, and pakita ko sa inyo no, before kung napanood yung video natin, ang ginawa natin, kinat natin siya dito. Yan, ayan na po yung pinagkatan, natuyo na, tapos may sumusuloy na po na mga bagong dahon. Ayan, nakakita natin na malapitan na. Ayan po, so nakita nyo yan, ito na yung suloy na bago. Tapos dito nagkaroon siya ng mga panibagong dahon, may sumuloy din dito no, sa may side na to. So ayan na yun, kinat natin siya, tapos yung pinagkata natin dito lang natin sa tabi nilagay kasi ayaw na nating magalaw yung ugat para makapag-develop na siya ng roots at yan, hindi galaw yung mga dahon niya. And ang pangamba kasi natin before, kapag halimbawa tinanggal na natin siya dyan, tapos kasi ito meron na nakakapit na parang aerial roots para maging support niya at hindi malantay mga dahon. Yan, kaya ganyan yung ginawa natin. So eto, tatanggalin ko na ngayon. Check natin ano. Oh, ayan, meron na nga na nag-develop na roots ano, pero dito sa ganito niya wala pa no. So yung pa rin yung sumusuporta. So ang gagawin ko ngayon, ika-cut ko po siya dito. Yan, itong roots na to, dahil meron na naman siyang nabuong roots dito sa gawin na to. Yan na yung pinaka magiging suporta niya. Diyan na yan lalago ano. So cut na natin to, tapos itatanim ko na, papakita ko sa inyo. Pero this one po kasi, diyan ako nag-expect na maraming roots na lalabas no. So pero sa napansin natin, wala pa masyadong roots. Ayun, meron pang konti lang nakikita ko, pero eto na yung pinaka nabuong roots. So dito natin siya ikakat ano, para mailipat na natin. So eto na, hinanda ko na. So eto yung ugat na bago na tumubo oh. So yan, lagyan na natin dito yung ating bilitay, and I hope na ito ay maging maganda no at maayos. So ayan po, and this one is yung ating bilitay na propagate na. So meron pa akong gustong i-propagate. Puntahan natin yung Jose Buuno ko, po-propagate ko rin, pakita ko sa inyo. So ayan, nandito tayo ngayon at ito namang Jose Buuno no, yung ating ipopropagate. And grabe, ayan, eto wala na po kasing kapitan yung aking Jose Buuno dito. Lumampas na dito sa Coco tower na maliit. So ang gagawin ko, ika-cut ko na siya dito. Yan, sa internode na yan. Tapos ayan, nakat na natin. Ang laki nito, grabe oh. Oh, look. Yan, ganda ng mga dahon oh. Tingnan natin yung mga dahon ano. So tingnan oh. Oh, ang ganda ng Jose Buuno na ito.
ilang cut kaya ang gagawin ko dito, no? So, eto, pagdadalawahin natin, dalawa yung mapopropagate natin, ano? This one, tapos this one. Ito yung top cut, ano? So, cut na natin. Tara, samahan nyo ko. Tatanim natin to. Eto na, yung ating Jose Buuno. Cut natin yan, ano? Actually, pwede pa nga ito ng tatlo, no? Kasi tingnan nyo, dito natin ika-cut. Yan. Kita ko sa inyo. Yan. Mapapagtatlo pa natin to. Oh, yun. Isa. Tapos, eto, ika-cut natin siya dito. Sa pinaka, yan. Ito, oh. Kasi yan, no, may aerial roots din, oh. Kita nyo. Dito, no. So, i-cut din natin siya dito. Yan, oh. Another cut. And, this one, yung another cut, no? Oh, pabi siya. Pero pwede naman yan igano na lang, oh. Yan. Kaya lang wag masyadong pilitin kasi baka maging brittle. Pero hayaan nyo na lang nakaganyan. Tutulubuan naman yan ng panibago dyan. Basta ang importante doon kayo sa nodes yung merong yan, oh, pinaka aerial roots. Yan. Tapos kuha tayo nito. Syempre favorite ko yan lagyan ng mga ganito. Mas mabilis sa akin mag-ugat kapag may mga aloe vera. Itong ginagawa kong rooting hormones, no? And ayan, ito nyo, yung paste niya, yan. Oh, importante na nilalagyan natin ng ganyan yan. Ako kasi marami kong aloe vera dito, kaya yan, lagay ako ng lagay dyan. And yan, punasan muna natin ang punasan, ano? Maganda talaga kapag may aloe vera yung inyong mga pinuputol. Hindi siya basta-basta na pupunggus at nabubulok, no? So, yan. Pati yung mga roots, lagyan nyo na rin yung mga aerial roots na yan. Yan, lagyan nyo na rin yan, no? So, yan, lagyan natin yan. And ito pa. So, tatlo pala itong ating, yan, naputol. Dalawa lang yung hinanda ko na paso. And, meron pa. Dito, lagyan pa natin yan, no? Itong Jose Buuno ko na to, konting kwento lang, ano. Itong Jose Buuno ko na to, parang namatay na. Oo, nag-resurrect lang siya. Kung maalala nyo, bumili ko dati, libo-libo, no? Ganito kaliit. Tapos halos mamatay na. Tapos nabuhay pa. At eto, diniretso ko na sa lupa. Nakailang propagate na rin dito. Ewan ko ba kung ilan na, no? Marami na rin ako nakuha dito. Simula ng pandemic. So, eto, tatanin na lang natin at ibabaon dito, no? Yan. So, gaganyan lang natin yan. At, meron na tayong Jose Buuno. Pwede nyo naman putulin yung mga mahabang aerial roots. Yan. Kung halimbawang nakakasagabal, ano? Pero, ayan. And, ito pang isa. Itong pabi, unahin natin. Tapos, mamaya na yung solo, no? Oh. Medyo brittle lang ano ito, ingat-ingat lang kayo, no, sa paggalimbawang pagtatanim. So, tanggalin natin yung mga lupa, no. At, ang ginamit ko nga pa ng lupa dito, yan, bulok na ipa na may halong compost. Yan lagi natin ginagamit, ano. And baka magkaroon ng pagkaputol ng ano. Ito naputol na yung mga ugat. Pero importante lang kasi yan, maibaon mo tong pinaka nodes niya. And yan. So yan. Eventually tutubuan naman yan ng pinaka roots. So ito naman yung last one. Tatanim ko na lang to, no. Wala na akong paso eh. Pero mamaya pakita ko sa inyo pagkatas kong maitanim. So ito na nga, ano, at diniligan ko na rin, ano. O, nagtataka kayo bakit diniligan ko, no? Hindi na ako masyadong maarte sa pagpo-propagate. Dati kasi ingat na ingat ako after 3 days, 4 days, tsaka ako nagdidilig, no? Or 1 week. Pero, as long as yung lupa nyo, hindi naman siya ma-storean ng tubig, okay lang din naman, mabilis mag-drain. Kasi, kailangan din ma-moist yung inyong mga lupa, ano, kung magpo-propagate kayo, no, kasi para mabilis mag-ugat, ano. Pero, ayan nga, sabi ko sa inyo,
yan na po yung ating nagawa. Huwag nyo muna silang ilagay talaga doon sa mainit o tampak na araw. Yun lang talaga yung pagpapainit nyo, pagpapaaraw doon sa bagong tanim, ano, kailangan makapag-adjust muna yan, ano, bago kayo ilabas. Tas paunti-unti lang, ano, after 3 days, after 1 week, basta pag meron ng roots, pwede muna sila, hanap kayo ng sanctuary nila, no, na sa tingin nyo yung safe na safe sila sa araw, ayan, sa sobrang ulan. Kasi naman kapag halimbawa diniligan nyo, ito ang ulit na nito, matagal na, no, hindi ko na yan didiligan hanggang sa tumubo na kagad yung roots nila, no. So ganyan naman yung nangyayari dito sa atin, ano. Before yung mga talagang ganyan ko, ingat na ingat ako yung mga philodendrons. Pero ngayon, dahil marami na ako dito at may mga mother plants na akong pinagkakatan, kapag lumalago, okay na sa akin yan. Tanim na lang ako ng tanim, tusok man tusok, bahala ka, mabuhay ka dyan o hindi, dahil nga meron akong mga mother plants na nakareserba, no. So ayan lang yung na-propagate natin, and tuloy-tuloy pa rin yan. Pagkatapos ng ating video ngayon, magpapadami pa ako, no, nung iba't iba nating mga halaman dito sa ating garden. So ginagawa ko po yan once a week, minsan yan talaga puro propagations lang yung inaatupag ko, no. At kaya sobrang dami ng halaman natin dito, no. Pero ayan po, thank you sa inyong panonood, at yan lang naman sa mga susunod nating mga video. Abangan nyo pa po yung iba't iba nating ipopropagate na halaman, ano. So ayan mga ka-MDP, natapos ng ating video, at yan lang naman po yung laman yan. And kayo ba? Marami na ba kayong halaman? Lalo na yung mga nag-ipon ng mga photos, nag-ipon ng mga philodendrons, ng iba't ibang klaseng halaman. Nung kasagsagan po ng pandemic, tiyak na napakadami nyo ng halaman ngayon, ano, at naparami nyo na sila, no. And ayan, kita nyo naman yung ating mga na-propagate yung araw na ito. Yan, thank you so much sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagko-comment sa ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, ano, sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, yung mga plantito at plantita na talagang dati pa nagsimula at hindi nawawala. Kumbaga kasi yung iba, meron tayong mga plantito at plantita na sobrang busy na sa kanilang buhay at hindi na nahihilig sa halaman ngayon, or meron ng ibang pinagkakahiligan. Ayan, hi pa rin po sa inyo. Pero sa mga nananatili pong plantito at plantita, sa puso, sa isip at sa gawa, ayan, mag-subscribe na po kayo sa YouTube channel ko, at huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.